Milyonaryo, pinagiba ang bahay ng matandang lalaki. Pero laking gulat nito na makita ang picture niya sa loob ng bahay. Si Jonathan ay isang batang kilala sa kanilang barangay dahil sa kanyang katalinuhan. Sa edad na 14, kaya na niyang sagutin ang mga tanong na para sa mas nakakatanda. Marami ang humahanga sa kanya, ngunit iba ang nakikita ng kanyang mga magulang. "Jonathan, mag-aral ka na mabuti. Yan ang puhunan mo sa hinaharap," sabi ng kanyang ina, si Aling Maria, habang sila'y nag-aagahan. "Ayaw ko na pong mag-aral, Nay. Mas gusto kong magnegosyo," sagot ni Jonathan na nagpakita ng determinasyon sa kanyang mga mata. "Hindi mo alam ang sinasabi mo, anak," dagdag ni Mang Roberto, ang kanyang ama. "Mas mahirap ang buhay kung wala kang diploma." Ngunit matigas ang ulo ni Jonathan. Sa halip na pakinggan ng kanyang mga magulang, nagdesisyon siyang tumigil sa pag-aaral at magsimula ng sariling negosyo. Nag-umpisa siyang magbenta ng mga sapatos na binibili niya sa murang halaga mula sa Divisoria at ibinebenta sa kanilang barangay. Araw-araw, maaga siyang gumigising upang ayusin ang mga sapatos na ibebenta. Nilalagyan niya ng presyo at inilalagay sa isang maliit na mesa sa harap ng kanilang bahay. Subalit hindi naging madali ang lahat para kay Jonathan. Kadalasan, wala siyang naibebenta at nauuwi siya ng pagod at gutom. "Jonathan, bumalik ka na lang sa pag-aaral," pakiusap ni Aling Maria isang gabi habang sila'y naghahapunan. "Wala ka namang kinikita sa pagbebenta ng sapatos." "Hindi niyo ko naiintindihan, Nay," sagot ni Jonathan na may panginginig ang boses. "Masaya ako sa ginagawa ko at alam kong magtatagumpay rin ako balang araw." "Jonathan, napakatigas talaga ng ulo mo!" sigaw ni Mang Roberto na ikinagulat ni Aling Maria. "Hindi ka ba marunong gumalang sa amin? Hindi lahat ng gusto mo makukuha mo agad." "Ano ba naman to? Kayo na nga hindi sumusuporta sa akin, ako pa ang masama!" tugon ni Jonathan, sabay tayo mula sa hapagkainan at umalis ng bahay. Dahil sa ganitong mga eksena, madalas na nagkakasagutan sina Jonathan at ng kanyang mga magulang. Sa mata ng iba, si Jonathan ay isang bastos na bata na walang galang sa kanyang mga magulang. Minsan, maririnig ng kanilang mga kapitbahay ang kanilang mga sigawan. "Wala ka ng respeto sa amin, Jonathan!" Isang araw, sinabi ni Aling Maria habang umiiyak. "Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo." "Nay, pagod na rin ako," sagot ni Jonathan, pero sa kanyang puso, naroon ang determinasyon na patuloy na itaguyod ang kanyang pangarap. "Basta, hayaan niyo na lang ako. Alam kong magtatagumpay ako." Sa kabila ng lahat, nanatiling matatag si Jonathan sa kanyang layunin. Lumipas ang mga buwan, ngunit walang pinagbago ang kanyang sitwasyon. Patuloy siyang nahihirapan at halos wala ng kita. Lalo pang lumala ang kanilang sitwasyon sa bahay. Hindi lang ang relasyon niya sa kanyang mga magulang ang naapektuhan, kundi pati na rin ang kalagayan ng kanilang pamilya. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi pa rin bumalik si Jonathan sa pag-aaral. Patuloy siya nakikipaglaban para sa kanyang pangarap na magkaroon ng sariling negosyo. Subalit, tila ba lahat ng kanyang pinaghihirapan ay nauuwi sa wala. Isang araw, habang nag-aayos si Jonathan ng kanyang mga sapatos na ibebenta, lumapit sa kanya ang isa sa kanilang mga kapitbahay, si Mang Tonyo. "Jonathan, anak, alam ko na matalino ka, pero kailangan mo ring matutunan na pakinggan ang payo ng iyong mga magulang." "Salamat po sa payo, Mang Tonyo," sagot ni Jonathan, ngunit sa kanyang kalooban, naroon pa rin ang pag-aalinlangan. "Alam ko po ang ginagawa ko. Balang araw, makikita rin nila na tama ako." Ngunit sa kabila ng kanyang katigasan, nagsimula na ring magduda si Jonathan sa kanyang sarili. Lagi na lang siyang nahihirapan at tila ba walang katapusan ng kanyang paghihirap. May mga pagkakataong gusto na niyang sumuko, pero naaalala niya ang kanyang pangarap. Pinipilit niyang bumangon at magsimula muli. "Jonathan, bakit ba ang hirap mong pakiusapan?" tanong ni Aling Maria isang araw habang nasa tindahan sila. "Ayaw ka na namin masaktan pa. Bumalik ka na sa pag-aaral." "Hindi po, Nay.
Magtatagumpay rin ako. Pakiusap, bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Sagot ni Jonathan na may luha sa kanyang mga mata. Kailan mo ba maiintindihan na para sa ikabubuti mo ang mga sinasabi namin? Tanong ni Mang Roberto na puno ng panghihinayang. Sa mga sumunod na araw, patuloy na ng trabaho si Jonathan. Hindi siya pinanghinaan ng loob kahit na maraming beses na siyang nabigo. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang matapang at determinadong tuparin ang kanyang pangarap. Pero ang kanyang relasyon sa kanyang mga magulang ay patuloy na nasisira. Dumating ang isang gabi na bumuhos ang malakas na ulan. Wala na ng tao sa labas at si Jonathan ay mag-isa sa kanilang tindahan. Inaayos ang mga sapatos na basa na sa ulan. Sa kanyang kalooban, naroon pa rin ang pag-asa na balang araw, magtatagumpay siya at mapapatunayan sa lahat, lalo na sa kanyang mga magulang, na tama ang kanyang piniling landas. Pero sa bawat patak ng ulan, tila ba kasama ang pagluha ng kanyang puso. Bakit ganito? Kailan ko ba mararating ang pangarap ko? Tanong ni Jonathan sa sarili habang inaayos ang mga sapatos. Walang ibang sagot kundi ang katahimikan ng gabi at ang patuloy na pagpatak ng ulan. Subalit, sa kabila ng lahat, nanatili si Jonathan na matatag, umaasa at patuloy na nangangarap. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa hinaharap. Pero isa lang ang sigurado siya, hindi siya susuko. 2 taon na ang lumipas mula nang magsimula si Jonathan sa kanyang negosyo. Ngunit tila walang nangyayaring pagbabago. Patuloy pa rin siyang nagbebenta ng sapatos. Subalit ang kita ay hindi sapat para sa kanyang mga pangangailangan. Samantala, ang mga dating kaklase niya sa high school ay isa-isa lang nagtatapos at nagkakaroon ng kani-kanilang mga tagumpay. Nakikita niya sa social media ang kanilang mga graduation photos, ang mga ngiti sa kanilang muka at ang kanilang mga bagong trabaho. Pakiramdam ni Jonathan ay lalo siyang naliligaw. Hindi mo pa ba napagtatanto na mali ang pinili mong landas? Tanong ni Aling Maria isang gabi. Bakit hindi ka bumalik sa pag-aaral? Hindi pa huli ang lahat, anak. Wala akong pakialam, Nay. Sagot ni Jonathan ng pabalang, sabay talikod at lumabas ng bahay. Ayaw na niyang makinig sa kanyang mga magulang. Sa bawat pagkakataon na sila'y mag-uusap, laging nauuwi ito sa pagtatalo. Malalim ang galit ni Jonathan sa kanyang mga magulang. 5 taon na ang nakalilipas nang aminin sa kanya na hindi siya ang tunay na anak ni Aling Maria at Mang Roberto. Ang balitang ito ay tila isang suntok sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay itinakwil siya, at mula noon ay nawalan na siya ng tiwala at respeto sa kanila. Hindi na siya nakikinig sa kanilang mga payo at lagi na lang silang sinasagot ng pabalang. Magtigil ka na, Jonathan. Sabi ni Mang Roberto isang araw. Bumalik ka na sa pag-aaral. Wala kang mapapala sa ginagawa mo. Huwag niyo ako pakialaman. Sagot ni Jonathan, puno ng galit sa kanyang boses. Hindi niyo naman ako tunay na anak. Hindi niyo ako naiintindihan. Hindi maintindihan ng kanyang mga magulang kung paano nila muling mapapalapit si Jonathan sa kanila. Samantala, si Jonathan naman ay patuloy sa kanyang ginagawa, kahit na tila wala ng direksyon ang kanyang buhay. Hindi na siya nag-aalala kung ano ang sasabihin ng iba. Wala na siyang paki sa mundo. Ang tanging nais niya ay patunayan sa lahat, lalo na sa kanyang mga magulang, na kaya niyang magtagumpay kahit pa sa kanyang sariling pamamaraan. Sa mga mata ng ibang tao, si Jonathan ay isang batang naliligaw ng landas. Ngunit sa kanyang kalooban, naroon pa rin ang kanyang pangarap na balang araw, makakamtan niya ang tagumpay na matagal niya niyang inaasam. Kahit na tila lahat ay kumakalaban sa kanya, hindi siya nagpapadaig. Patuloy siyang lumalaban, umaasa na sa kabila ng lahat ng pagsubok, siya ay magtatagumpay. Lumipas ang panahon at sa wakas, nagbunga rin ang pagsusumikap ni Jonathan. Sa kabila ng lahat ng balakid at pagkabigo, unti-unting gumanda ang takbo ng kanyang negosyo. Ang kanyang mga sapatos ay naging kilala sa kanilang lugar at lumawak pa ang kanyang merkado. Nakapagbukas siya ng ilang tindahan at naging matagumpay sa pagbebenta ng kanyang mga produkto. Ang dating tahimik na tindahan sa harap ng kanilang bahay ay naging isang kilalang brand sa kanilang bayan. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi naging maganda ang relasyon ni Jonathan sa kanyang mga magulang.
Habang lalong lumalago ang kanyang negosyo, lalo lamang lumalayo ang loob niya sa kanila. Sa bawat tagumpay na nakamit niya, mas nagiging malamig ang kanyang pakikitungo kina Aling Maria at Mang Roberto. "Jonathan anak, natutuwa kami sa tagumpay mo," sabi ni Aling Maria isang araw. "Sana ay magkaayos na tayo." "Wala kayong karapatan na magsalita ng ganyan," sagot ni Jonathan na puno ng galit. "Hindi niyo ako tunay na anak, hindi niyo ako naiintindihan at hindi niyo ako sinuportahan." Dahil sa kanyang yaman, nagkaroon si Jonathan ng iba't ibang babae. Madalas siyang makita na may kasamang magagandang dalaga at hindi maikakaila na ang mga ito ay naaakit sa kanya dahil sa kanyang pera at tagumpay. Sa bawat linggo, iba-ibang babae ang kasama niya na nagbigay sa kanya ng pansamantalang kaligayahan. "Jonathan, ang gwapo mo talaga," sabi ng isang babae na kasama niya sa isang mamahaling restaurant. "Swerte ko naman at nakilala kita." "Ang swerte mo nga," sagot ni Jonathan na may halong yabang. "Kaya mo bang tumbasan ang buhay na kaya kong ibigay?" Naging arogante si Jonathan. Sa dami ng pera niya, lahat ng bagay na gustuhin niya ay nagagawa niya. Nabili niya ang mga pinakamamahaling kotse, mga ari-arian, at kahit ang mga luho na dati ay pinapangarap lang niya. Naging malaki ang kanyang kumpiyansa sa sarili at naramdaman niya na kontrolado niya ang lahat. "Ano pa bang gusto mo, Jonathan? Parang nasa iyo na ang lahat," tanong ng isa sa kanyang mga kaibigan habang sila'y nagiinom sa isang bar. "Wala na akong mahihiling pa," sagot ni Jonathan na may halong yabang. "Kaya kong bilhin lahat ng gusto ko. Walang makakapigil sa akin." Ngunit sa kabila ng lahat ng yaman at tagumpay, naroon pa rin ang kakulangan sa kanyang puso. Tuwing gabi, habang siya'y mag-isa, nararamdaman niya ang lungkot at ang kawalan ng tunay na pagmamahal at suporta mula sa kanyang mga magulang. Naaalala niya ang mga panahong nag-aaway sila at ang sakit ng kanilang mga salita. Isang gabi, habang siya'y nasa kanyang mamahaling condo unit, natanaw niya mula sa bintana ang malalaking ilaw ng lungsod. Sa gitna ng kanyang pagninilay-nilay, napagtanto niya na kahit anong yaman ng kanyang kamtan, hindi nito mapapalitan ang tunay na kaligayahan at pagmamahal na hinahanap niya. "Jonathan, ang dami mo nang narating," sabi niya sa sarili. "Pero bakit parang may kulang pa rin?" Dahil sa kanyang pag-aalinlangan, lalong nagpatuloy si Jonathan sa kanyang mga luho. Halos gabi-gabi siyang nasa mga mamahaling club kasama ang iba't ibang babae at nalulunod sa alak at kasiyahan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin maalis ang pakiramdam ng kawalan sa kanyang puso. "Jonathan, ang saya natin dito," sabi ng isa sa kanyang mga kasama sa isang club. "Parang wala kang problema." "Wala nga akong problema," sagot ni Jonathan na may halong yabang. "Kaya kong bilhin lahat ng kasiyahan sa mundong ito." Ngunit sa tuwing siya'y nag-iisa na lamang, bumabalik ang mga alaala ng kanyang mga magulang. Ang mga sigawan, ang mga masasakit na salita, at ang pag-amin nila na hindi siya ang tunay na anak. Lahat ng ito ay bumabagabag sa kanya. "Jonathan, bakit parang malungkot ka?" tanong ng isa sa mga babae na kasama niya sa isang mamahaling restaurant. "Wala ito," sagot ni Jonathan na pilit nang umingiti. "Siguro ay pagod lang ako." Ngunit alam ni Jonathan na hindi simpleng pagod ang kanyang nararamdaman. Sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, naroon pa rin ang kakulangan at ang hinahanap niyang tunay na kasiyahan at pagmamahal mula sa kanyang mga magulang. Sa kabila ng lahat, patuloy pa rin si Jonathan sa kanyang mga gawain. Patuloy siyang nagtagumpay sa kanyang negosyo. Ngunit ang kanyang relasyon sa kanyang mga magulang ay lalong lumala. Hindi na siya bumabalik sa kanilang bahay at mas pinipili niya magpalipas ng oras kasama ang mga babaeng nakikilala niya sa kanyang mga lakad. "Jonathan, ang ganda naman ng buhay mo," sabi ng isa sa mga babaeng kasama niya. "Wala kang problema, puro saya lang." "Ganun na nga," sagot ni Jonathan na may halong yabang. "Wala akong problema, kaya kong bilhin lahat ng gusto ko." Tuluyan nang umalis si Jonathan sa kanilang bahay. Iniwang sugatan ng puso ni na Aling Maria at Mang Roberto. Walang araw na hindi nila iniisip ang kanilang anak.
Sa kabila ng lahat ng tampuhan at pag-aaway, mahal pa rin nila si Jonathan at nag-aalala sila para sa kanya. Anong gagawin natin, Maria? Paano na si Jonathan? Tanong ni Mang Roberto habang sila'y nag-aalmusal ng tahimik. Hindi ko rin alam, Roberto. Sagot ni Aling Maria habang pinipigilan ang kanyang mga luha. Sana lang ay nasa mabuti siyang kalagayan. Sa kabilang dako, si Jonathan naman ay patuloy na lumalago sa kanyang negosyo. Hindi lamang pagbebenta ng sapatos ang kanyang ginawa. Nagtayo na rin siya ng iba't ibang negosyo tulad ng mga restaurant, convenience store at isang maliit na linya ng damit. Sa bawat tagumpay, lalong lumalaki ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Ngunit kasabay nito, nadagdagan din ang kanyang mga bisyo. Sinubukan niya ang lahat ng klase: alak, droga at pagsusugal. Dito ang saya, mga tol! Sabi ni Jonathan sa kanyang mga kaibigan habang sila'y nasa isang mamahaling club. Hindi niyo ba napapansin? Nasa akin na lahat ng gusto ko. Oo nga, Jonathan, ang swerte mo talaga. Sagot ng isa sa kanyang mga kaibigan habang hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Ngunit sa kabila ng saya at luho, alam ni Jonathan na ang mga taong nakapaligid sa kanya ay naroon lamang dahil sa kanyang pera. Pakiramdam niya ay walang tunay na nagmamalasakit sa kanya. Ngunit patuloy pa rin siya sa kanyang bisyo at sa pagpapakasasa sa yaman. Isang gabi, matapos ang kanilang kasiyahan sa club, pauwi na si Jonathan kasama ang kanyang mga kaibigan. Masaya silang naglalakad sa kahabaan ng isang tahimik na kalsada, nang biglang may lumapit sa kanila ng mga lalaki na may dalang armas. Hold up to! Walang kikilos! Sigaw ng isa sa mga hold-upper habang tinutukan si Jonathan ng baril. Agad naman nagtakbuhan ang mga kaibigan ni Jonathan. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng kalsada. Walang hiya kayo! Mga traidor! Sigaw ni Jonathan habang pinipilit niyang labanan ang mga hold-upper. Huwag kang gagalaw kundi papatayin kita! Banta ng isa sa mga hold-upper. Walang nagawa si Jonathan kundi ibigay ang lahat ng kanyang pera at gamit. Matapos siyang pagnakawan, iniwan siyang sugatan at mag-isa sa kalsada. Habang nakahiga sa malamig na semento, naranasan ni Jonathan ang pinakamasakit na katotohanan. Ang mga tinuring niyang kaibigan ay walang tunay na malasakit sa kanya. Habang siya'y naghihintay ng tulong, napagtanto niya ang halaga ng mga tunay na kaibigan at pamilya. Sa kanyang pag-iisa, sumumpa siyang hindi na muli magtitiwala sa ibang tao. Wala lang makakapanloko sa akin, sabi niya sa sarili habang pinipilit pumangon sa kalsada. Na makauwi si Jonathan sa kanyang condo unit, dumiretso siya sa banyo at tiningnan ng kanyang sugatang muka sa salamin. Ito ba ang kapalit na lahat ng pinaghirapan ko? Tanong niya sa sarili habang tinatakpan ang mga sugat. Wala na bang natira sa akin kundi pera? Sa kabila ng kanyang mga sugat, patuloy pa rin si Jonathan sa kanyang negosyo. Naging mas matatag siya, ngunit mas naging malamig ang kanyang pakikitungo sa mga tao. Tinapos niya ang lahat ng relasyon sa mga taong dati niyang tinuring na kaibigan. Hindi ko na kailangan ng kahit sino, sabi niya sa kanyang sarili habang binabalikan ang mga pangyayari. Nagpatuloy si Jonathan sa kanyang trabaho, mas determinado kaysa dati. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, naroon pa rin ang kalungkutan at kawalan ng tiwala sa mga tao. Isang gabi, habang nag-iisa siyang umiinom sa kanyang kondo, naalala niya ang kanyang mga magulang. Jonathan, bumalik ka na sa pag-aaral, sabi ni Aling Maria sa kanyang alaala. Wala nga akong pakialam, sigaw ni Jonathan sa hangin. Hindi niyo ako naiintindihan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang nagkamali siya. Pakiramdam niya ay tuluyan nang lumayo ang kanyang landas at hindi niya alam kung paano makakabalik. Isang umaga, habang naglalakad si Jonathan papunta sa isa sa kanyang mga tindahan, nakasalubong niya ang isang matandang pulubi. Sir, baka naman po pwedeng makahingi ng konting tulong, sabi ng pulubi habang nag-aabot ng kanyang kamay. Alis dyan! Sagot ni Jonathan na may halong inis. Wala akong panahon sa inyo. Sa kabila ng kanyang pagmamataas, naroon pa rin ang kirot sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay walang sino man ang makakaintindi sa kanya. Habang patuloy siya sa kanyang negosyo, patuloy rin ang paglalim ng kanyang galit at kawalan ng tiwala sa mga tao. Jonathan, kailangan mo na magpahinga, sabi ng isa sa kanyang mga empleyado. Anong pakialam mo? Trabaho lang ang kailangan ko mula sa inyo.
Sagot ni Jonathan na puno ng galit. Wala kayong karapatang pakialaman ng buhay ko. Sa bawat araw na lumilipas, lalo pang lumayo ang loob ni Jonathan sa mga tao. Ang kanyang mundo ay naging maliit, puno ng yaman, ngunit walang kasiyahan. Habang siya'y naglalakad sa kanyang mga tindahan, napagtanto niya ang halaga ng mga bagay na hindi nabibili ng pera. Ang tunay na kaibigan, ang pagmamahal ng pamilya, at ang kaligayahang hindi nakukuha sa material na bagay. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa kanyang condo unit, tinanong niya ang sarili. Ano nga ba ang halaga na lahat ng ito kung wala naman akong tunay na kasiyahan? Sa kabila ng kanyang tagumpay, si Jonathan ay nanatiling malungkot at nag-iisa. Patuloy siyang naghahanap ng kasagutan sa mga tanong na bumabagabag sa kanyang isipan. Ang kanyang puso ay puno ng galit at kawalan ng tiwala. Ngunit naroon pa rin ang pag-asa na balang araw ay makakahanap siya ng tunay na kaligayahan at kapayapaan. 5 taon pa ang lumipas at tuluyan nang nakilala sa mundo ng negosyo ang mayabang na si Jonathan. Kilala siya bilang isa sa pinakamatagumpay na negosyante sa kanilang bayan. May-ari ng ilang mga restaurant at bilihin ng damit. Ang dati niyang munting negosyo ng sapatos ay lumago at nagbukas ng pinto para sa mas malalaking oportunidad. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng tagumpay. Ngunit kasabay nito ay ang kanyang reputasyon bilang isang aroganteng tao. Isang araw, habang kumakain si Jonathan sa isa sa kanyang mga restaurant, napansin niya ang isang pulubi na nakadungo sa salamin ng establishmento. Nilapitan siya ng manager ng restaurant upang tanungin kung ano ang gagawin. Sir, may pulubi pong nakadungo sa labas. Sabi ng manager na may halong pag-aalala. Hayaan mo siya. Sagot ni Jonathan nang walang pakialam. Wala akong panahon para sa kanya. Subalit nagawang makapasok ng pulubi sa loob ng restaurant. Ang kanyang mga damit ay marumi at sira-sira at amoy ng pulubi ay agad na kumalat sa loob ng establishmento. Ang mga customers ay nagsimulang magbulungan at magreklamo. Diring-diri si Jonathan sa kanyang nakita. Tumayo siya at agad na nilapitan ang pulubi. Anong ginagawa mo dito? Lumayas ka nga! Sigaw ni Jonathan habang itinutulak ang pulubi palabas ng pinto. Sir, nagugutom lang po ako. Pakiusap ng pulubi na may luha sa kanyang mga mata. Ngunit walang awa si Jonathan. Sinipa niya ang pulubi palabas ng restaurant. Hindi pa siya nakontento. Dinuroan niya pa ito. Walang kwenta! Hindi ka bagay dito! Sigaw niya habang ang pulubi ay nasa labas na. Lupaypay at halos hindi na makatayo. Nakita ng mga tao ang buong pangyayari at may ilang nag-video sa insidente gamit ang kanilang mga cellphone. Mabilis na nag-viral ang video sa social media at umani ng maraming batikos si Jonathan. Ang kanyang arogansya at kawalan ng awa ay naging usap-usapan at marami ang nagsabi na hindi siya karapat-dapat sa kanyang tagumpay. Ang walang pusong negosyante, sabi ng isang netizen sa kanyang post. Hindi lahat ng mayaman ay may malasakit sa kapwa. Grabe si Jonathan, walang konsensya. Sabi ng isa pa, napakayabang niya. Sa kabila ng mga negatibong komento at batikos, wala pa ring pakialam si Jonathan. Para sa kanya, ang opinyon ng mga tao ay walang halaga. Bakit ako magpapakumbaba? Ako ang naghirap para makarating sa kinalalagyan ko ngayon. Bulong niya sa sarili habang tinitingnan ang mga post tungkol sa kanya online. Sa mga sumunod na araw, patuloy pa rin sa pag-viral ang video. May mga tao na nagprotesta sa harap ng kanyang mga negosyo. Ngunit hindi ito ininda ni Jonathan. Sa halip, lalong naging matigas ang kanyang puso. Wala akong pakialam sa kanila. Sabi niya sa kanyang sarili. Hindi nila alam ang pinagdaanan ko. Isang gabi, habang nasa isa sa kanyang mga restaurant, napansin niya na unti-unting nababawasan ang kanyang mga customers. Ang dating punong-puno na establishmento ay tila nawala ng sigla. Anong nangyayari? Tanong ni Jonathan sa kanyang manager. Sir, marami po kasi nagbo-boycott sa mga negosyo natin dahil sa insidente. Sagot ng manager na puno ng pag-aalala. Walang kwenta. Sagot ni Jonathan habang umiinom ng kanyang mamahaling alak. Lahat ng ito ay pansamantala lang. Babalik din sila. Ngunit sa kabila ng kanyang kumpiyansa, patuloy na bumabagsak ang kanyang kita
at kanyang mga negosyo. Marami ang nawalan ng gana sa kanya dahil sa kanyang kawalan ng malasakit sa kapwa. Ang kanyang mga empleyado ay unti-unting nawalan ng tiwala sa kanya at may ilan pang nag-resign dahil sa kanyang ugali. Jonathan, kailangan natin pag-isipan ng mga susunod na hakbang. Sabi ng isa sa kanyang mga business partners. Hindi na pwedeng magpatuloy ang ganito. Bakit ako makikinig sa inyo? Sagot ni Jonathan na puno ng yabang. Ako ang nagdala sa atin dito. Wala kayong karapatang sabihan ako ng anuman. Sa kabila ng mga babala ng kanyang mga kasama, nanatiling matigas ang ulo ni Jonathan. Patuloy siya naging arogante at walang pakialam sa mga sinasabi ng iba. Sa bawat araw na lumilipas, lalo pang lumala ang sitwasyon ng kanyang mga negosyo. Ang dating masiglang establishmento ay naging tahimik at halos walang tao. Isang gabi, habang nag-iisa si Jonathan sa kanyang opisina, napagtanto niya na ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay unti-unting naglalaho. Anong nangyayari sa akin? Tanong niya sa sarili habang tinitingnan ang mga lumang larawan ng kanyang mga tagumpay. Ngunit sa kabila ng kanyang pagdinilay-nilay, nanatili siyang arogante. Hindi ko kasalanan ang lahat ng ito. Sabi niya sa sarili. Sila ang may problema, hindi ako. Habang patuloy ang pagbagsak ng kanyang mga negosyo, lalo pang lumala ang relasyon ni Jonathan sa kanyang mga magulang. Sa kabila ng kanilang mga pakiusap at pag-aalala, hindi siya bumalik sa kanila. Wala kayong karapatan na panghimasukan ng buhay ko, sabi niya sa telepono kay Aling Maria isang araw. Anak, mahal ka namin, sagot ni Aling Maria habang umiiyak. Sana mag-ayos na tayo. Wala akong pakialam, sigaw ni Jonathan sabay bagsak ng telepono. Sa mga sumunod na araw, patuloy pa rin ang pagbagsak ng kanyang mga negosyo. Marami ang nawalan ng trabaho at ang dating matagumpay na negosyante ay unti-unting nawalan ng kakayahan na patakbuhin ang kanyang mga establishmento. Habang pinagmamasdan ni Jonathan ang mga bakanting upuan at saradong tindahan, napagtanto niya na ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay naglaho dahil sa kanyang arogansya at kawalan ng malasakit sa kapwa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili pa rin siyang matigas. Hindi pa tapos ang laban, sabi niya sa sarili habang tinatanaw ang malawak na lungsod mula sa kanyang bintana. Babangon ako at papatunayan ko sa lahat na mali sila. Upang makabangon ulit sa kanyang negosyo, nagdesisyon si Jonathan na mag-expand ng kanyang negosyo ng sapatos. Nagpatayo siya ng mga bagong tindahan sa iba't ibang lugar. Umaasang ito ang muling magbibigay buhay sa kanyang bumabagsak na imperyo. Sa kabila ng mga batikos at pagkawala ng mga dating customers, nanatiling matatag si Jonathan sa kanyang plano. Isang araw, habang nasa isang business meeting kasama ang kanyang mga investors at partners, napag-alaman niya na may nakaharang palang bahay sa lupa na gusto niyang pagtayuan ng kanyang bagong tindahan. Agad siyang nagalit at nagdesisyon na kausapin ang may-ari ng bahay upang mapilitang ibenta ang kanilang lupa. Sinong may-ari ng bahay na yan? Tanong ni Jonathan sa kanyang mga tauhan habang naglalakad sila papunta sa nasabing lugar. Sir, matandang mag-asawa po ang nakatira dyan. Sagot ng isa sa kanyang mga tauhan. Matagal na po silang naninirahan dyan. Pagdating sa bahay, kumatok si Jonathan ng malakas. Maya-maya pa'y binuksan ng isang matandang lalaki ang pinto. Ano po bang kailangan ninyo? Tanong ng matanda na may halong pag-aalala. Gusto kong bilhin ang lupa nyo. Sabi ni Jonathan na walang pasakali. Magkano ba ang halaga nito? Hindi po namin ipinagbibili ang aming lupa. Sagot ng matanda. Dito na po kami tumanda at ayaw na naming umalis. Ano? Hindi nyo ba alam kung sino ako? Sagot ni Jonathan na may halong galit. Ako si Jonathan, ang may-ari ng maraming negosyo dito sa bayan. Kapag hindi kayo pumayag na ibenta ang lupa nyo, sisirain ko ang bahay ninyo. Nang marinig ito, lumabas ang asawa ng matanda. Bakit nyo po kami tinatakot? Tanong ng matandang babae na nanginginig sa takot. Wala po kaming ibang tahanan. Wala akong pakialam. Sagot ni Jonathan habang tinitingnan ang mag-asawa.
Bibigyan ko kayo ng 2 araw para magdesisyon. Kung hindi, kayo rin na mawawalan. Sa kabila ng pakiusap ng matandang mag-asawa, nanatiling matigas si Jonathan. Umalis siya sa lugar na iyon na puno ng galit at determinasyon na makuha ang lupa kahit ano pa ang mangyari. Sa kanyang isip, ang lahat ng ito ay bahagi ng kanyang plano upang muling makabangon sa negosyo. Ngunit habang siya'y pauwi, naalala niya ang mga pangyayari sa kanyang buhay. Ang mga pagkakamali, ang mga taong nasaktan niya at ang kawalan ng malasakit sa kapwa. Sa kabila ng kanyang tagumpay, alam niyang may kulang pa rin sa kanyang puso. Jonathan, bakit ba ang tigas ng puso mo? Tanong niya sa sarili habang nagmamaneho. Hindi ba't pwede namang makuha ang lahat ng gusto mo nang hindi nananakit ng iba? Ngunit sa kabila ng kanyang mga tanong, nanatili siyang matigas. Para sa kanya, ang negosyo ay isang larangan ng digmaan at ang lahat ng paraan ay makatarungan para makuha ang tagumpay. Ngunit hindi niya alam na ang mga desisyon niya ngayon ay magdadala ng mas malaking pagsubok sa kanyang buhay. Sa kanyang pagbabalik sa opisina, tinanong siya ng kanyang mga tauhan kung ano ang naging resulta ng kanyang pag-uusap sa mag-asawa. Walang problema. Sagot ni Jonathan na may halong yabang. Sila na ang bahala kung anong gagawin nila. Sa huli, ako pa rin na makakakuha ng gusto ko. Ngunit hindi niya alam na ang kanyang mga desisyon ay may mas malalim na epekto, hindi lamang sa kanyang negosyo, kundi pati na rin sa kanyang personal na buhay. Habang patuloy siya nagmamadali sa kanyang mga plano, unti-unting nararamdaman ni Jonathan ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Sa kabila ng lahat ng kanyang kayabangan at kawalan ng malasakit, nanatili siyang bulag sa tunay na halaga ng buhay, ang pagmamahal, paggalang at malasakit sa kapwa. Bumalik si Jonathan sa lugar na gusto niyang pagtayuan ng bagong tindahan. Dala ang 100 ng kanyang mga tauhan. Sa kanilang pagdating, agad na nag-umpisa ang tensyon. Tinawag niya ang matandang mag-asawa na nasa loob ng bahay. Lumabas kayo dyan! Sigaw ni Jonathan habang nagmamadali ang kanyang mga tauhan na maghanda namang kagamitan pang wasak. Sisirain ko na tong bahay niyo kung hindi kayo aalis! Lumabas ang matandang mag-asawa, nanginginig at puno ng takot. Sir, pakiusap naman. Bigyan niyo pa kami ng panahon. Sabi ng matandang lalaki na halos lumuhod na sa harap ni Jonathan. Wala nang panahon. Sagot ni Jonathan ng malamig. Sinabi ko na sa inyo dati pa, kailangan ko ang lupa niyo. Wala kayong magagawa kundi ang umalis. Nagsimula nang magkalas-kalas sa kanilang bahay na mag-umpisa ang mga tauhan ni Jonathan na sirain ito. Ang tunog ng martilyo at piko ay nagsilbing musika ng kawalan ng pag-asa. Ang bawat kalabog ay parang sumpa sa buhay ng matandang mag-asawa. Sir, pakiusap naman! Humihikbi ang matandang babae, habang ang mga luha ay bumabagsak sa kanyang pisngi. Ito na lang ang natitira sa amin! Wala nga akong pakialam. Sagot ni Jonathan habang tinitingnan ang kanilang bahay. Legal ang ginagawa ko. Wala kayong magagawa. Habang patuloy na sinisira ang bahay, ang bawat piraso ng kahoy at yero na nahuhulog ay parang mga bahagi ng kanilang buhay na unti-unting naglalaho. Ang mga tauhan ni Jonathan ay walang pakundangan sa kanilang gawain. Ang mga dingding ng bahay ay nagkakalas-kalas na parang laruan. Sir Jonathan, pakiusap naman. Maawa ka. Pakiusap ng matandang lalaki. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang kamay ng kanyang asawa. Sinabi ko na, wala na kayong magagawa. Sagot ni Jonathan ng walang pakiramdam. Sa gitna ng kaguluhan, isang picture frame ang nahulog mula sa pader. Napansin ito ni Jonathan at agad itong dinampot. Napatigil siya sa kanyang ginagawa na makita ang larawan. Isang larawan niya noong bata pa siya. Nakangiti at masaya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Bakit narito ang larawan ko? Tanong ni Jonathan. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Nabigla ang matandang mag-asawa. Ikaw ba talaga si Jonathan? Tanong ng matandang babae habang ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pag-asa. Oo, ako nga.
Sagot ni Jonathan. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Paano kayo nagkaroon ng larawang ito? Naluha ang matandang lalaki. Ikaw ang aming anak. Sabi niya habang pinipilit na hindi bumigay ang kanyang boses. Ipinaampun ka namin noon dahil wala kaming sapat na pera para alagaan ka. Para makasigurado, agad na tinawagan ni Jonathan ang kanyang mga magulang na nag-ampon sa kanya. Ma? Pa? May kailangan akong malaman. Sabi ni Jonathan habang nanginginig ang boses. Kilala niyo ba ang mga taong ito? Sa kabilang linya, narinig ni Jonathan ang hikbi ng kanyang ina. Oo anak, sila ang tunay mong mga magulang. Sagot ni Aling Maria habang umiiyak. Pinili lang namin na hindi sabihin sa iyo agad dahil natatakot kami na mawala ka. Naguguluhan man, nag-umpisa na ring magtanong si Jonathan sa matandang mag-asawa. Bakit niyo ako pinaampon? Tanong niya, puno ng galit at pagkalito. Bakit niyo ako iniwan? Kulang kami sa pera noon anak. Sagot ng matandang lalaki habang ang kanyang mga luha ay bumabagsak. Gusto lang naming mabigyan ka ng mas magandang buhay. Mahal na mahal ka namin, pero wala kaming magawa. Nagsimula nang magkwento ang matandang mag-asawa. Nung ipinanganak ka namin, masaya kami kahit mahirap ang buhay. Sabi ng matandang babae habang pinupunasan ng kanyang mga luha. Pero habang lumalaki ka, nakita namin hindi namin kayang ibigay ang lahat ng pangangailangan mo. Kaya napilitan kaming ipaampon ka. Dagdag ng matandang lalaki. Iniwan ka namin sa ampunan sa pag-asa makakahanap ka ng mas magandang buhay. Biglang natauhan si Jonathan. Ang galit na kanyang nararamdaman ay napalitan ng isang matinding kalungkutan at pagsisisi. Sa harap ng kanyang tunay na mga magulang, naramdaman niyang bumagsak ang lahat ng kanyang kayabangan. Ano ang nagawa ko? Tanong niya sa sarili habang tinitingnan ang mga magulang niya na dati hindi niya kilala. Ang bawat salita ng matandang mag-asawa ay parang kutsilyong tumutusok sa puso ni Jonathan. Ang lahat ng kanyang galit, ang kanyang arogansya at ang kawalan ng malasakit sa kapwa ay biglang bumalik sa kanya na parang alon ng pagsisisi. Habang tinitingnan niya ang sirang bahay at ang kanyang mga magulang na umiiyak, napagtanto niya na ang kanyang mga desisyon ay nagdulot ng matinding sakit at kalungkutan hindi lamang sa iba kundi pati na rin sa kanyang sarili. Ma, Pa, patawarin niyo ako. Sabi ni Jonathan habang ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi ko alam na kayo ang tunay kong magulang. Ang matandang mag-asawa ay hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Anak, mahal ka namin. Sabi ng matandang lalaki habang niyakap si Jonathan. Walang halong galit, walang halong pagsisisi. Ang mahalaga, magkasama tayo ulit. Sa gitna ng mga wasak na pader at sirang buhay, nagsimula ang bagong kabanata sa buhay ni Jonathan. Ang kanyang pag-ibig at paggalang sa kanyang mga magulang ay muling nabuhay at ang kanyang puso ay natutong magpakumbaba. Sa wakas, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at malasakit, mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera o tagumpay. Sa mga sumunod na araw, inumpisahan ni Jonathan ang muling pagbuo ng relasyon sa kanyang mga magulang. Ang kanyang dating arogansya ay napalitan ng isang matinding pagnanais na itama ang kanyang mga pagkakamali. Ang kanyang mga negosyo ay muling nabuhay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang pera at tagumpay ang kanyang hinangad, kundi pati na rin ang kanyang tunay na kasiyahan at kapayapaan ng puso. Habang nakaupo siya sa tabi ng kanyang mga magulang, naramdaman ni Jonathan ang isang kakaibang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Salamat, Ma, Pa. Sabi niya habang tinitingnan ang kanilang mga ngiti. Salamat sa pagbibigay ng pagkakataon na maitama ang lahat ng aking pagkakamali. Matapos malaman ang buong katotohanan, nagpasya si Jonathan na hindi lamang humingi ng tawad sa kanyang tunay na mga magulang, kundi pati na rin sa nag-ampon sa kanya.
Sa kanyang puso, alam niyang marami siyang nagawang pagkakamali at nais niyang itama ang lahat ng ito. Bumalik si Jonathan sa bahay ng kanyang mga magulang na nag-ampon sa kanya. Nag-aalangan man, pinindot niya ang doorbell at naghintay sa harap ng pinto. Bumukas ang pinto at sumilip si Aling Maria, ang kanyang ina na nag-ampon sa kanya. Nakita niya ang pag-aalinlangan at sakit sa mga mata nito. "Ma," sabi ni Jonathan habang nakatingin sa kanyang ina. "Patawarin niyo po ako." "Jonathan, anak," sagot ni Aling Maria habang bumagsak ang kanyang mga luha. "Anong ginagawa mo dito?" "Nais ko pong humingi ng tawad sa lahat ng nagawa kong mali," sabi ni Jonathan habang nanginginig ang boses. "Sa lahat ng sakit na idinulot ko sa inyo, sa pagiging bastos ko, at sa hindi pagkilala sa pagmamahal na ibinigay niyo sa akin." Lumabas si Mang Roberto, ang kanyang ama na nag-ampon sa kanya. "Anak, mahal ka namin kahit ano pa ang nangyari," sabi ni Mang Roberto habang niyakap si Jonathan. "Walang ano man ang makakapagbago doon." Niyakap ni Jonathan ang kanyang mga magulang at naramdaman niya ang isang bigat na nabawasan sa kanyang puso. Ang mga luha ay patuloy na bumabagsak sa kanyang pisngi habang humihingi siya ng tawad. "Patawarin niyo po ako, Ma, Pa. Hindi ko alam kung paano ko magagawang itama ang lahat ng pagkakamali ko pero gusto ko pong magsimulang muli." "Mahalaga ay nagsisisi ka at handa kang itama ang lahat ng pagkakamali," sagot ni Aling Maria habang pinupunasan ang luha sa kanyang pisngi. "Nandito lang kami para sa'yo, anak." Simula noon, nagpa siya si Jonathan na talikuran ang marami niyang negosyo na umuubos ng kanyang oras. Alam niyang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa kalidad ng relasyon sa kanyang pamilya. Bumalik siya sa simpleng pamumuhay at nag-focus muli sa pagbuo ng nasirang relasyon niya sa kanyang mga mahal sa buhay. Naglaan siya ng oras upang makasama ang kanyang mga magulang, parehong ang tunay at ang nag-ampon sa kanya. "Anak, mahalaga sa amin na makasama ka," sabi ng kanyang tunay na ama habang sila'y naglalakad sa parke. "Hindi namin hinangad ang yaman mo, kundi ang presensya mo sa aming buhay." "Naiintindihan ko po ngayon, Pa," sagot ni Jonathan habang hinahawakan ang kamay ng kanyang ama. "Pasensya na po kung naging matagal bago ko ito natutunan." Nagpakumbaba si Jonathan at bumalik sa kanyang dating tahanan. Tinulungan niya ang kanyang mga magulang sa mga gawain sa bahay at naglaan ng oras para makipag-usap at makinig sa kanilang mga kwento. Nagsimula siyang maglaan ng panahon upang maging bahagi ng kanilang buhay at unti-unti ay muling nabuo ang nasirang relasyon. Nag-organisa rin si Jonathan ng isang malaking pagtitipon para sa kanyang pamilya. Inimbitahan niya ang kanyang mga tunay na magulang, pati na rin ang kanyang mga magulang na nag-aampon sa kanya. "Gusto ko pong magpasalamat sa inyo sa lahat ng pagmamahal at suporta na ibinigay niyo sa akin," sabi ni Jonathan habang nakatayo sa harap ng kanilang pamilya. "Alam ko po na marami akong nagawang pagkakamali, pero nagpapasalamat ako na binigyan niyo ako ng pagkakataon na itama ang mga ito." Sa pagtitipon, nagkaroon ng pagkakataon si Jonathan na humingi ng tawad sa bawat miyembro ng kanyang pamilya. Ang mga ngiti at halakhak ay muling bumalik sa kanilang tahanan, at ang mga sugat ng nakaraan ay unti-unting naghihilom. "Mahal ka namin, Jonathan," sabi ng kanyang tunay na ina habang niyayakap siya. "Walang anuman ang makakapagbago sa aming pagmamahal sa iyo." "Mahal din kita, Ma," sabi ni Jonathan habang niyayakap ang kanyang ina. "Mula ngayon, gagawin ko ang lahat upang maging mabuting anak at kapamilya." Nagpasya rin si Jonathan na magbigay ng oras para tumulong sa iba. Nagbukas siya ng isang foundation para sa mga batang walang tahanan at naglaan ng kanyang yaman upang matulungan ang mga ito. "Gusto kong ibalik ang lahat ng biyaya na natanggap ko," sabi ni Jonathan sa isang panayam. "Natutunan ko na ang tunay na kayamanan ay nasa pagbibigay at pagmamahal sa kapwa." Sa kanyang pagbabalik loob, natutunan ni Jonathan ang halaga ng pagpapakumbaba, pagmamahal at paggalang. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa marami.
Isang patunay na ang bawat isa ay may kakayahang magbago at itama ang kanilang mga pagkakamali. Sa huli, si Jonathan ay naging masaya at kontento sa kanyang buhay. Ang kanyang mga negosyo ay muling nagtagumpay, hindi dahil sa kanyang kayabangan, kundi dahil sa kanyang malasakit at pagmamahal sa mga tao. Ang kanyang pamilya ay naging buo muli, at ang kanyang puso ay natutong magmahal ng tunay. Ang kwento ni Jonathan ay isang paalala na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa pagmamahal, malasakit at pagkakaroon ng magandang relasyon sa kapwa. Ang kanyang buhay ay naging halimbawa ng isang taong nagbago mula sa pagiging arugante patungo sa pagiging mapagkumbaba at mapagmahal.